Welcome to Donmar TV News Channel. Si Robredo at saka si Lacson, tuta ba? Kasi nagkomento si Pangulong Duterte about this BFA, yung Visiting Forces Agreement na involved, siyempre, yung Amerika. Kinoment niya ito dun sa sa yung gathering ng basta sa AFP yon. So mga kaharap na mga opisyal. So parang kinumentohan niya na dapat po daw magbayad ng tama ang Amerika patungkol dito sa Visiting Forces Agreement. Tapos syempre, kanya-kanya nang naglalabasan na kung sino talaga yung tuta ng di umano ng Amerika, di ba? So isa na nga dito si Lacson at isa na rin dito si Robredo. Babasahin natin yung yung kanilang komento. Ang nagtataka ako, nung unang pinagbabayad ni Pangulong Duterte, itong ABS-CBN, ang litanya nila kesyo, bakit daw pinag-iinitan ng ABS-CBN, di ba? Kesyo may ganun. Ngayon namang pinagbabayad ang Amerika, meron na naman silang sasabihin. Akala ko ba gusto ninyo, ang Pangulong Duterte, dapat patas sa lahat. Ito, ultimong Amerika, patas siya. Ibig sabihin, hindi lang yung ABS-CBN ang pinagbabayad niya. Basta tayo ay may karapatan, o yung gobyerno ay may karapatan maningil, gagawin niya ho. 'Di ba? Maging ito ay ABS-CBN, PAL. Alala niyo yung PAL noon, pinagbayad din niya, 'di ba? Mighty Corp, ano pa ba? Yung Dunking, yung Kila Prieto. So, yan yung mga ginawang, sabihin na natin, paniningil ng ating gobyerno o ni Pangulong Duterte sa mga ito, di ba? Tapos ngayon, kesyo, inilalagay lang natin sa tama yung Amerika na siguro, kasi siyempre hindi naman natin alam kung ano yung kasunduan ng Amerika at saka ng ating gobyerno, kung meron man dapat bayaran. At kasi siyempre, isang niyan is parang nagtitraining dito yung Amerika, parang actually sa totoo lang ako sa tingin ko lang tingin ko lang naman ho. Itong Visiting Forces Agreement na ito, di ba parang ipinasok ito Sabi nila hindi ako din sure. Sabi nila, pinasok lang ito nung panahon na tinanggal din yung bases. O dito na, habang tama-tama na dito tayo sa dating base ng Amerika. Subi. So parang instead of having a base here, parang may Visiting Forces Agreement na lang, binago lang yung pangalan. Pero joke lang. Hindi, iba naman yung dati. Kasi dati talagang nandito yung kampo, may kampo sila. Ngayon wala namang ganun. For on training lang. Okay, o may agreement lang na something. Ngayon, dun sa laman doon, hindi na natin alam kung ano yung usapin tungkol doon. Diba? So, hindi na natin alam kung ano yung pinag-uusapan doon. Siyempre, si Pangulong Duterte, alam niya yun. Bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas, alam niya na kailangan talagang merong kaukulang responsibilidad ng Amerika. Si Arwick TV, yan yung sinasabi natin, pinagbabawal natin dito. Naalala niyo yung pinagbabawal natin? Number 1 na pinagbabawal natin dito, yung tatanga-tanga. Number 1 na pinagbabawal dito, yung mema lang, di ba? Ayan, ano ba to? Si Arwick TV, na kesyo, ang kanyang komento lang, TI mo, kalbong DDS, huwag naman nung ganon. Dapat, ang komento mo, okay ka mag-disagree sa akin, pero lagyan mo naman ng logic. Kasi it doesn't reflect me. It reflects your capacity, yung utak mo. Kung hanggang ganun lang ang gusto mong komento, sabihin hanggang ganun lang yung utak mo. Diba? Ang pangit naman nun, yung utak mo parang bata. Diba? Hindi yung maganda yung para ka lang bata na kaya mo. Matagal ko na akong alam. Actually, baby pa lang ako, kalbo na ako.
Di ba? Wala ata tayo moderator ngayon. Siyempre, tulog na sila, si Diego Latigo. Si Randall Bunagan, wala din. Wala yung mga moderator natin sa umaga, panggabihan sila. So, yun na nga yun, di ba? So, ano ba yung komento? Wait lang. Lapit na. Yan. May Chinese ditong palapit, to. May mga komento naman daw, bakit daw yung China ay hindi natin kinukumpronta? Anong hindi natin kinukumpronta? Ilang beses na binigyan ng, kung meron man silang nagawa, nagkakaroon naman ng diplomatic protest naman ng DFA. Kinukomentohan naman ng tama. Hindi ko maintindihan sinasabi ninyo hindi ginagawa. Abay, pambihira kayo. Unang-una, ganito yan eh. Yung paulit-ulit yung sinasabi, yung iba mga tatanga-tanga. Yung paulit-ulit ilang sinasabi na kesyo, bakit daw natin pinayagan dun sa West Philippine Sea, blah, blah, blah. Una, problema nga yan ang kinreate ng nakaraang pamahalaan. Hinayaan ninyong pumunta doon, nagkaroon ng pag-uusap within our government. Before the President Duterte. Tapos anong gusto nyo ngayon na nandun sila ngayon? Punta tayo, lusog tayo, puntahan natin. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na I cannot afford at this time. Alam mo yung mga dilawan talaga tsaka mga pawok. Ganito sila katanga, kahipokrito, kagago. Pagka ang gobyerno natin may ginawang tulad ng bill, pag ang gobyerno natin may ginawang ibang bagay aside from the pandemic, ang sasabihin nila, unahin muna ang pandemic, unahin muna yung gutom, unahin muna yung ganito, unahin muna yung ganyan. Ay, ganyan. Para mga bata. Okay? Ngayon, gusto nila, abay puntahan pumunta tayo sa West Philippines, makipaggera tayo, sige, hindi gera. Gusto nyo, gumawa tayo ng hakbang. Ang pinakamagandang hakbang na nga, okay, makinig kayo, ang pinakamagandang hakbang na ginawa is diplomatic na klase, na ilang beses namang ginawa ng DFA. At the same time, si Pangulong Duterte, pag nag-speech siya nung sa UN, ganun din, UN ba yun, ASEAN? I forgot kung ano eksakto. Yung nag-speech si Pangulong Duterte, yung gathering ng mga president. Di ba, binanggit naman niya yun. So, in a proper way, okay? Ang hindi ko magets, itong mga nagsasabing paulit-ulit na pandemya muna at sikatuin, wag muna yung Manila Bay. Pandemya muna at sikatuin, wag muna yung Bilbil. Pandemya muna at sikatuin, ganyan. Tapos ngayon, gustong pumunta tayo ng China makipaggera doon. Anak kayo ng mga pitong kalabaw. Anak kayo ng mga hindot talaga kayo. Di ba, nakakainis eh. You're trying to push us doon sa bagay na alam mo namang wala pa tayo magagawa at this time. Diba? We're still trying to complete yung mga equipment ng ating AFP. Magpalakas muna. Alam mo, ganito lang yan. In every battle, okay, even in the time of the Israelites and the panahon noon na sila ay nanggaling sa Egypt, maging nanggaling sa nung continuous yung pakikipaglaban ng mga Israelites sa Philistines, hindi ho basta-basta. Diyos na ho ito, ha. Panginoon na mismo ito. Whenever He commands, like the like of David, the like of Moses, hindi ho ganon. Planado lahat. Sabi nga, doing the right thing in the right timing. Hindi pwedeng lusob ng lusob. Ano tayo, mapapahamak tayo. At this time, remember, yung modernization ng AFP, okay? Yung modernization ng AFP na yan, it took a while bago mangyari. Ngayon lang, etong napapanahon lang na ito, nitong administrasyon na ito, na talaga nagdatingan yung helicopter natin, nagdatingan yung mga ship, nagdatingan yung mga equipment para sa AFP, di ba? Ngayon lang yun. Inaayos pa yung ating hindi yung bira ng bira. Kasi
kung puro pa iirali natin yung emosyon na, hindi, gera, anong nangyari? Oh, ito, sa tingin ko lang ito, halimbawa, every one of us would consider Bonifacio as the revolutionary, as a hero. Oo, tama yun. Pero naalala nyo, di ba, there was a time na I think Bonifacio was trying to convince yung mga heroes natin na lumaban. Hindi pa napapanahon. I think, correct me if I'm wrong. Okay? I might not, baka hindi ako tama dito, pero nung ako yung nag-aral ng history, napapanahon nung kay Jose Rizal, di ba? Parang si Bonifacio yung palaban. Oo naman, tama naman. Kaya lang, sabi nga ni Jose Rizal, para makalaban tayo na maayos, binibigyan niya importansya yung pag-aaral, importansya nung hindi pa handa dahil nag-aano pa tayo, nag-aayos pa tayo ng sarili. Kasi isipin nyo, di ba? Yung General Luna na lang, na pelikula. Not everyone, di ba? Kaya nga may kwento-kwento na pitapatay siya ng kapwa Pilipino. Not everyone at that time would like to parang united to fight against the Americans. So, ano nangyari? Diba? So, sabi nga, let us not repeat history. Oh, they're heroes. Okay. Nakipaglaban sila, bayani sila. Oo. But they're dead. I mean, before nila na naging successful, namatay ho sila. Although they're fighting for something. Tama naman din ginawa nila. Kaya lang, if we can learn from them, why not? Okay? Na bago sugod ng sugod, ayusin muna natin, di ba? Ayusin muna natin yung sarili natin. Paano tayo lalaban? Sa totoo lang, di ba? Hindi pa nga tayo united in some areas of our government. At the same time, wala pa ding, hindi pa enough yung equipment natin. At the same time, we are fighting insurgency sa atin. Meron pa tayong mga kalabang sarili nating mga rebelde. Unahin muna na maubos ang mga to bago magkaroon ng bago ho tayo magpakita ng force against the enemy. O sabihin na natin yung mga trying to bully us. So, I'm not saying China. Yun lang ang akin doon. Sa akin nga ito if we really want to show or to fight for our country, number one, ako sa akin magpayaman muna tayo. Pakita muna natin na kaya tayo minsan minamatay. May namata tayo ng ibang lahi. It's because we are like this. Honestly, because of the Constitution, napalpak nating Constitution. Kung saan, alam nyo, panoorin nyo si ito. If you have time to subscribe ho kayo kay Aris. Aris, o yung, Chismisan ba yung pangalan ng YouTube niya? Ang ganda ng mga explanation niya doon, di ba? Na pati yung mga ibang bansa na nagbukas ng foreign direct investment sa kanila, yung mga mayayamang bansa, at ang paulit-ulit niya sinasabi doon, sinakop ba sila ng mga bansang meron negosyo sa kanila? Ito to. Sige nga, meron bang bansa na nagbukas ng economy nila sa ibang bansa at sinakop sila pagkatapos nun? Wala. Habang tayo, ayaw nating payagan, pumasok ang foreign investment sa atin, tayo naman, naghihirap at kawawa naman yung mga OFW natin na punta dun sa bansang open ng economy nila. Di ba? Isipin mo yun. Number 1 ng halimbawa dyan. Singapore. Alam niyo yun, nung may mga pinapanood akong dokumentaryo ng Singapore, grabe, nung una pala talaga, parang minamalit din sila, mahirap silang bansa. Kasi yung identity nga nila, magulo Iba-iba Sabihin, iba-iba yung, may Chinese, may Malaysian, may Malay. Basta iba-iba yung nila. Hanggang nung si Lee Kuan Yew, di ba? Ginawa niya yung foreign direct investment sa kanila. O yayaman na ng bansa nila. Isipin mo yun. Ang yaman na ng bansa nila ngayon.
it's because of this foreign direct investment na binuksan nila, di ba? Itong economy nila na binuksan nila.